ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makailang ulit na ngayong tinanong ni Gabo ang kanyang amang si Rudy kung kilala nga ba ni Rudy ang mga taong umaslang sa kanyang ina. Ngunit paulit-ulit ngang itinatanggi ito ni Rudy sa kadahilanan na ayaw niya nang masangkot sa kahit anong gulo si Gabo. Kaya naman wala talagang balak si Rudy na aminin ang pagkakakilanlan ni Mariano at Ricardo. Kaya naman pangako ni Gabo na hindi siya titigil hanggat hindi niya nasasakote ang mga taong pumaslang sa kanyang ina at sumira sa kanyang pamilya. Kaya naman agad nagpaalam itong si Gabo at sinabi niya sa kanyang ama na maghahanap ito ng racket. Kaya naman napilitan tuloy itong si Rudy na tanungin si Gabo kung ano nga ba talaga ang trabaho nito. Ngunit paliwanag ni Gabo na delivery boy lamang ang kanyang napasok at hindi na importante kung anong klaseng trabaho pa ang kailangang pasukin ni Gabo, dahil kung kinakailangan kumita siya ng pera ng mas malaki ay gagawin umano ng binata. Samantalang inumaga na nga itong si Betchay ng gising at tila lango pa ito sa alak. Kaya naman anya pa nitong kapatid nitong si Rudy na kinakailangan umanong timplahan ng mainit na tubig itong si Betchay. Ngunit tila panginginsulto ang sinagot ni Betchay. Binigyan niya ng 1,000 itong si Rudy at sinabing siya lamang ang kumakayod sa pamilyang ito. Hindi nagustuhan ni Rudy ang asal ni Betchay na parabang iniinsulto ito. Kaya sinabi nga nitong si Rudy na tama na. Sabay labas at nagpahangin. Masama ang loob ni Rudy dahil sa sitwasyon niya ngayon. Ganun pa man ay hindi niya mapipilit ang kanyang sarili lalo't nagpapagaling pa siya. Kaya naman si Gabo, kinuha niya na rin ang pagkakataon para hiramin ang motor na sana'y ibabalik na ni Rudy sa may-ari. Ipinangako ni Gabo na iingatan niya ang motor. Ngunit nabali naman ni Gabo ang kanyang pangako sa kadahilanan na iniligtas niya ang mag-ina mula sa mga holdapper na nais ngang kunin ang pera nito. Idinala ni Gabo sa ospital ang ginang habang umiiyak naman ang bata. Naisip tuloy ni Gabo ang nakaraan niya sa batang ito, kaya naman anya ni Gabo na kailangang gumaling ang kanyang ina. Ngunit maisasalba nga ba ang ginang matapos itong mabaril sa dibdib? Samantalang wala na nga ngayong pag-asa pa itong si Victor na makakalaya dahil mas madiin at mabigat ang kanyang ebidensya. Dinipensahan din ni Sam ang kanyang sarili dahil suspendido na ito sa kanyang trabaho at may posibilidad na matanggal sa serbisyo. Ngunit si Pia ay hindi nga siya tatantanan nito hanggat hindi matanggal si Sam sa kanyang serbisyo. Dito na rin nag-request itong si Mr. Chan na alisin siya sa naturang kulungan. Kaya naman binigyan nga ng karapatan si Mr. Chan na protektahan ang kanyang sarili, ililipat na ito sa ibang facilities. Ngunit dito naman ngayon nagplano pala ang mga Zafra na tambangan ng sasakyan nito si Mr. Chan. At itong si Victor ay tuluyan na nga rin itong makakatakas, kaya magiging pugante na si Victor Zafra. Wala rin pakialam si Mariano at itong si Lucas dahil ang malaga ay hindi mahawakan ng mga pulis sa leeg ang kanilang anak. Kaya naman nakatakas itong si Victor. Kaya ngayon ay nagyayabang itong si Sam dahil hindi nila ginalingan ang kanilang trabaho. Ganun pa man maiipit rin si Sam sa malaking kaguluhan dahil nais nga siyang itumba nitong si Lucas. Kaya sa pagkakataong ito ay nakipagsalubungan si Lucas ng baril kay Sam na hindi naman napaghandaan ng dalaga. Tinamaan si Samantha sa dibdib. Mabuti na lamang at daplis ito. Agad nga ngayong umalis si Sam, tumakbo papalayo. Dito naman siya ililigtas ni Gabo. Kaya naman nagpapasalamat si Samantha kay Gabo dahil tila blessings in disguise ang nangyari. Ilang beses niya nang nakita si Gabo. Maraming pagkakataon na rin silang nagkasalubong ngunit hindi niya kilala ang taong ito. Hindi na rin tinangkapan ni Gabo na magpakilala dahil ang kanyang pakay doon ay mailigtas si Samantha at hanggang doon na lang iyon.
Dito naman nagulat itong si Ricardo dahil ilang araw na ay hindi nakakauwi itong si Samantha. Kaya naman dumiretso si Ricardo kay Mariano at doon niya hinihingi ang kanyang anak. Ngunit anya ni Mariano na wala sa kanya si Samantha, kaya wag umanong hanapin ni Ricardo ang kanyang nawawalang anak kay Mariano. Kaya naman nagulat si Ricardo at hindi siya kumbinsido sa mga paliwanag ni Mariano. At dito niya sinabi oras na malaman niya na tinatago ni Mariano ang kanyang anak ay baka magkakalimutan na sila bilang magkaibigan.